Mahigpit ang pakikipag-ugnayan ngayon ng Pilipinas sa gobyerno ng Czech Republic para sa pagproseso ng pagbabalik sa bansa ng puganteng si Zaldico. Kagabi ay mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-anunsyo na nahuli na ang dating kongresista na sangkot sa mga kaso ng anomalya sa flood control projects. Si Kenneth Pasyente sa Sentro ng Balita Live. Yes, Angelique, dahil nga sa masadihing kagustuhan ng pamahalaan na mapanagot itong mga nasa likod ng maanomalyang flood control projects, hindi natigil yung koordinasyon ng pamahalaan maging sa ibang mga bansa. Kaya naman nahuli na itong sinasabing isa sa mga pinakamalalaking isda na nasa likod ng katiwalian sa mga programa kontra baha. Meron pang pondo. Matapos ang ilang buwang pagtatago, kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nahuli na ng mga otoridad ang puganteng si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kasalukuyan anyang nakadetine ang dating kongresista sa Prague patapos harangin ng Czech authorities dahil sa kawalan ng proper documentation. Hinarang anya si Ko sa German border matapos itong pumasok mula Czech Republic. Hindi ito pinayagang makapasok sa Germany at ibinalik sa kustodiya ng mga otoridad sa Czech Republic. Mahigpit na nakikipag-ugnayan ng pamahalaan ng Czech government para matiyak na masusunod ang mga legal na proseso at maisapinalang kanyang pagbabalik sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Isa si Ko sa mga itinuturong nasa likod ng katiwalian sa flood control projects. Matatanda ang umalis ng bansa si Ko noong kalagitnaan ng 2025 para umano magpagamot pero hindi na muling bumalik matapos buksan ang investigasyon sa mga proyekto kontra baha. Kinansela rin ng Kamara ang kanyang travel authority para mapabalik sa Pilipinas pero kalaunan ay nagbitiw siya sa pagiging kongresista. Disyembre nang makansela ang kanyang Philippine passport pero sinabi ng mga otoridad na gumamit ito ng foreign passport para manatili sa ibang bansa. Ilang arrest warrants na rin ang inilabas laban sa kanya at iba pang individual hinggil sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Si Ko, ang dating chairman ng House Committee on Appropriations na nangangasiwa sa pambansang budget. Una nang binigyang diin ng Malacanang na hindi tinutulugan ng pamahalaan ang isyu ng korupsyon sa mga proyekto kontra baha. Lalo't walang tigil ang ginagawang investigasyon ng Ombudsman maging ng DOJ. Sa mga nagsasabi ng ganyan, ang tanging natin masasabi, hoy, gising. Dahil alam po natin kung papaano po nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report, di lamang po sa Ombudsman, kundi pati po sa DOJ. Ang Ombudsman ay nagsasabi din po habang sila itinatanong na patuloy ang kanilang pag-iimbestiga, pati po ang DOJ. Wala pong natutulong pagdating po sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Angelique, bagaman hindi pa masasabing guilty, ikinatuwa raw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itong ang pagkakahuli kay Zaldico dahil marapat lamang daw na siya ay maimbestigahan lalo't itinuturing siya bilang pugante. Natanong din ang palasyo hinggil sa mga unang pahayag ni Ko na nagdadawit sa Pangulo sa isyu ng korupsyon at kung handa raw ba ang presidente sakaling mabanggit siya sa posibleng tell-all ni Ko oras na makabalik ito sa bansa. Narito ang pahayag ng Malacanang. Ang dapat na tanong dyan ay kung handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpa-imbestiga ng maanumalyang flood control projects. Siya ang nangunang magpa-imbestiga ng di umanong korupsyon. Ang Pangulo ay handang makinig sa lahat ng maaaring sabihin ng mga taong involved at dapat na managot sa batas. Yan muna, Angelique, ang pinakahuling balita mula rito sa Malacanang. Balik sa inyo dyan sa studio. Alright, maraming salamat Kenneth Pasyente.